Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, no? Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Guring as of 10 a.m. Ito nga po ay mas lumakas na at nasa severe tropical storm na nga itong si Bagyong Guring at tinataglay na nga po nito yung lakas na abot sa 105 km per hour. Ayon po yan sa ating European Center at ng Joint Typhoon Warning Center. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga posibleng nararamdaman na yung mga pagbugso ng hangin at ng mga pag-ulan nitong ni Bagyong Guring. Ito naman pong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mataas pa rin po ang tsansa na maging isang bagyo pero mababa naman po ang posibilidad na magkaroon ng landfall scenario sa ating bansa at dahil posible nga na ito'y dito nga po didiretso sa may parte ng Japan pero may possibilities na papasok lamang po siya ng ating Philippine Area of Responsibility at hahatakin niyan yung habagat na magdudulot sa atin ng pag-ulan. Asahan nga po natin dito sa may parte ng Cagayan Valley, makakaranas tayo ng mga pabugso-bugso ng hangin at ng pag-ulan, lalong-lalo na po din dito sa may parte ng Ilocos Region, dito nga po sa eastern section ng Northern Luzon sa may Tuguegarao, sa may Isabela, ilang bahagi ng Aurora. Asahan din natin yung mga isolated rain shower dito nga po sa may parte ng Ilocos Sur, sa may Candon, Baguio. Asahan din natin sa La Union, Pangasinan, Tarlac, sa may Zambales, Baler Aurora, even Metro Manila, asahan natin na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga po, makakaranas po muna tayo ng maalinsangang panahon ng ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Bicol Region, Visayas, maging sa Palawan at Mindanao. Asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng maalinsangang panahon. Pero mamayang gabi, asahan na nga po natin na magkakaroon na nga po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil po sa ating habagat at dahil naman po dito sa may si Bagyong Guring. Ito naman po yung ating forecast track prediction. Posible nga na si Bagyong Guring ay mas bababa pa dito nga sa eastern section ng ating Northern Luzon sa may parte yan ng Tuguegarao bilang isang typhoon category. Tapos, pagkatapos po niyan, bababa pa yan ng bahagya hanggang parte ng Central Luzon. Yung kanyang diametro ay umaabot niya, o yung cone of uncertainty ay umaabot yan hanggang sa may parte ng Central Luzon na posibleng makaramdam dito nga sa kay Bagyong Guring. At pagkatapos po niyan, pagdating po ng August 28, Lunes, ay unti-unti na po yan magre-recurve patungo nga po dito sa may parte ng Taiwan. At dito nga po, hindi nga po natin inaalis yung posibilidad na umabot siya ng super typhoon category dahil may possibilities na umabot nga ng 235 km per hour yung kanyang lakas ayon po sa ating European Center. At pagkatapos po niyan, maglalandfall po yan dito sa may parte ng Taiwan at dediretso sa may China. At yung bagyo naman na mabubuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay dediretso po yan sa may Japan at malaki nga po itong kasunod niyang bagyo na posibleng hahatak ng habagat na magdudulot naman ng pag-ulan sa ating bansa. Iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na naman po na makakaranas tayo ng pag-ulan dahil po sa paghatak naman ng habagat nung susunod na bagyo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.